Warning! Bitag Live Morning caters to mature audiences. Topics discussed are particularly on hot, timely, current issues purposely intended for Filipino viewers and listeners worldwide. Discussions may contain language that may not be appropriate for some sensitive audiences. If you do not approve of the content listed above, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer maturity is advised. Alam niyo mga boss, gusto ko lang ho sana sabihin sa inyo para FYI lang lahat ho ng mga subdivision, privado man or semi-private or subdivision is now being turned over to the local government. It's still a subdivision where it's private na pwedeng pumasok yung mga law enforcers because you will need the services, you will need a response ng mga police. Ngayon, ang anumang subdivision ako minsan may exclusive subdivision niya na may guardia yan. Kaya lang, pag may krimen nangyari, abay tayo ka muna, you call, who you gonna call? Ghostbuster? Hindi! Who you gonna call? Who you gonna call? Yung inyong mga guardia? Come on! You're gonna call the cops. So, ngayon, pag may problema sa droga, sino tatawagin mo? Alam ba naman tawagin mo mga security guard niyo? Pokpokin pa natin ang ulo ng mga security guard ninyo. Wala namang police power para mag-aresto sa mga droga yan. Walang police power para gumawa ng sinasabing raid sa loob ng mga bahay nila. Ito ho sinasabi ng Ayala Alabang na daw sila susuporta ng anti-drug. Wala naman kayong choice. Kayo rin mga pendeho rin. Ewan natin kung nagbobobobohan lang kayo. Intindi. Hindi kasi pwedeng sa Ayala Alabang sa loob ng inyong magarat makimayaman na subdivision. Kaya nga kayo kuminsan pumapasok yung mga shabu laboratoryong iba dyan sa mga Paranaque, kung ano. Nakikita kasi ng mga drug lords nung araw na dito tayo kasi hindi papasok dito, protektado tayo ng mga gwardiya rito. Nagkakamali kayo. Yung mga magagarang condominium dyan sila kasi it will take a little time bago sila mapasok kasi syempre dadaan pa sa gwardiya, tatawagan ng gwardiya yung residente or di kaya may CCTV, makikita agad, nakatimbre agad. Hindi na uso yan. Sa panahon ngayon ng drug campaign ni Rodrigo Duterte sa Mariosep, you need to cooperate or else, I didn't say evaporate, or else masisira ang subdivision ninyo. Wala naman kayong choice eh. The police powers are so different from your security guards. Napansin niyo ho ba yun nung panahon na kung saan binugbog ho yung sino ba yung artista ba yung host ng Showtime na sino yon sa loob ng condominium na binugbog ang pangalan noon. Si Vong Navarro. Mga bobo rin yun. Tapos binugbog, tarantado rin yung putok sa buhong, yung nangbugbog. Sana kaya ngayon yun? Baka involved din yun sa droga. Ngayon, sinasabi natin, binugbog nila, pagkatas dinala sa pulis, ang mga pulis naging eng-eng ng panahon ng dilaw. Ngayon mo gawin yan, Sus Mariosep ka, pag hindi ka, baka baka ang buntot mo, papasok doon sa tumbon mo. Kakamali ka sa mga ganyang klaseng. Si Cedric Ling ng bugbog. ito nagtatapang-tapangan to eh. May mga security pa. Ngayon ka magtapang-tapangan sa panahon ngayon. Di ba? Ako ho kasi, walang bumabangga ho rito eh. And I'm not saying na binabangga ko siya. I'm saying, wala akong pakialam kahit sino ka. Kahit sino pa man kayo. Because if I say it, it must be truth in what I say. Kaya, in the name of truth, the law of journalism, tell the truth, tell the truth, tell the truth. It doesn't matter if it's hurting or not.